class at siguro narinig nyo na to nung pinost nung Friday ba yon, Saturday, yung nakita ba nyo sa ating group chat yung merong pianista si Olive nung kinakanta niya ito. Okay, actually ito na yung aking last part ng chapter 26 at paragraphs 13, 14, and 15 ang aking tatalakayin. Problema ng iglesia yon. Actually, it is the problem inside and outside ng isang lokal na iglesia. Kaya tingin ko napapanahon sa atin. At pakinggan nyo para alam ng RGBC kung anong approach ang ating makikita sa darating na mga araw, linggo at buwan patungkol dito. Nakaupo na lamang, awitin po natin itong hymn na ito. Kabit lang muna natin yung slides, ay yung chord. Hanapin ko muna yung file ko. Okay, tulad ng sinabi ko na the chapter 26 alone ng ating 1689 Baptist Confession of Faith ay umabot ng 9 parts, no? At loobin ng Panginoon ay tapusin na natin itong chapter 26 and makita natin na ito ay nakafocus talaga pagdating sa local church. Para bago tayo dumako doon sa ating topic, basahin muna natin itong paragraph 13 ng ating Confession of Faith.
At sinasabi dito, no church members, upon any offense taken by them, having performed their duty required of them towards the person they are offended at, ought to disturb any church order or absent themselves from the assemblies of the church or administration of any ordinances upon the account of such offense at any of their fellow members, but to wait upon Christ in the further proceeding of the church. Well, kung meron kayong 1689 BCF, ay ito mismo ang makikita natin at yung numbers at sa ilalim yan ang proof text at tignan natin sa Tagalog. Ito yung sinalin ni Pastor Romy Andaya. Walang mga kasapi ng iglesia kapag may anumang ikinatisod at nagawa na nila sa kinatisuran o kinatisuran nila ang hinihinging tungkulin sa kanila, ang dapat gumambala sa anumang kaayusan ng iglesia o iliban ang kanilang mga sarili mula sa mga pagtitipon ng iglesia o pagganap ng anumang mga ordinansa ang dahil sa naturang katitisuran sa sinumang kapwa mga kasapi, bagkus ay dapat silang maghintay sa Panginoon sa karagdagang panghakbang na gagawin ng iglesia. Kaya ito ang ating paksa no, sa umagang ito. Problems arising in churches, at makikita ninyo dito sa paragraph 13, ito ay patungkol sa nagiging problema sa loob ng lokal na iglesia. Kaya tingnan ninyo itong ating tatalakayin, ang talatang 13 ay nagsasabi sa ating confession ng patungkol sa mga difficulties sa lokal na iglesia. And so these difficulties are internal. Pero pagdating ng talatang 15, paragraph 15 of chapter 26 ng 1689, ay makita natin na itong difficulties na ito ay bagamat hindi lamang sa loob, pero ay makikita natin na ito ay mga nagiging difficulties and differences sa kapwa na mga lokal na iglesia. So, point natin dito is that the difficulties are largely, though not exclusively external, pero mayroong tayong makikita na mga katuruan ng ating particular Baptist 17th century forebears, yung mga sinauna nating mga Reformed Baptist noong araw, ang tawag sa kanila ay particular Baptist, kung papaano nila harapin ang problemang ito. Maraming salamat. At isa sa aking reference ay itong Baptist Symbolics, Volume 2, ni James Renihan, na to the judicious and impartial reader. At meron tayong batayan kung bakit itong framers ng ating Confession of Faith, by the way, madalas nating nagagamit 1689 Baptist Confession of Faith. Ang iba ay nakikita nyo, Second London Confession of Faith of year 1689. Pero napansin nyo, minsan may mga gumagamit, ang tawag lang nila ay Second London Confession of Faith. Walang taon. Alam niyo ba kung bakit? Dahil may mga nagsasabi, actually hindi naman 1689 yan. Meron ng published na Confession of Faith ng 1677. Pero bakit 1689? Dahil dito ay nung nagkaroon ng kaluwagan, nagkaroon na ng Act of Toleration, ay kanila na itong inilabas, at pagkatapos ay dahil nagkaroon ng General Assembly, ang mga particular Baptist noong araw ay hindi pwede ito. Kasi ang mas namamayagpag na church noon ay ang nasa ilalim ng monarchical form of government, at nandito yung Church of England. At kung kayo ay hindi sumasang-ayon sa Church of England, at kundi kayo sumusunod, ang tawag sa inyo ay non-conformist,
dito sa mga hindi nagko-conform sa gusto ng hari o sa gusto ng reyna, ay kayo ay tinatawag na mga, kumbaga ay illegal ang inyong pagtitipon. Kaya ang ibang mga nakatingin dito sa Confession of Faith, in fact, meron pa nga tayong First London, at ang ating pinangahawakan ngayon ay Second London Confession of Faith na mas detalyado. Kaya maintindihan nyo minsan na bakit ang nakalagay lamang ay Second London. Hindi katulad sa atin ngayon ay kumpleto, 1689 Baptist Confession of Faith. Ngayon, sa maikling pagpapaliwanag ay maunawaan ninyo kung bakit ganoon. Tingnan muna natin itong point na katuruan ng ating confession. At kung bakit dinala ko na ito at hindi ko na inilagay sa aking notes ay para ipakita sa inyo na itong turo na ito ay hindi akin. Ito ay turo na hango sa mga 17th century particular Baptist. Mamaya makikita nyo ang aking mga references, hindi lamang ito, kundi meron ding isang libro si James Renihan, na nakadocument yung kanilang, para bang yung mga minutes of record nila. Yung sa tuwing meron silang tinatawag na General Assembly ng mga particular Baptist, ay nakasulat doon ang kanilang mga napag-usapan, ang mga issues, at pagkatapos ano ang napagkasunduan ng mga 17th century particular Baptist. At tignan natin kung tayong nagsasabing tayo ay isang 1689, that we subscribe to the 1689 Baptist Confession of Faith, ay ganun din nga ba yung ating practice ngayon? Alam niyo kasi si Sam Waldron, noong sa second edition niya, ay ngayon ang 5th edition ni Sam Waldron ng exposition ng 1689, or ang ginamit ni Sam Waldron ay modern exposition of the 1689. Nung mga naunang version, pagdating dito ay hindi siya sigurado kung ang pinag-uusapan ba rito pagdating ng paragraph 14 and 15 ay association of churches. Dahil ngayon, in practice, ay ang Reformed Baptist sa Philippines lang, wag na tayo lumayo sa Pilipinas, ay would insist na walang association na makikita tayo sa Confession of Faith. At ang ginamit na salita rito ay communion. Kaya noon sa yung aking unang-unang exposition ng 1689 ay yung second edition, yun yung hindi pa ako Reformed Baptist, yun yung unang-una kong attend na modular, at yun yung binili ko dahil yung bumulong sa akin na sinasabing if you're looking for a book that is worth buying, ay hinawakan niya at ibinigay sa akin. You may skip a lot of meals, sabi niya sa akin, pero bilhin mo ito. Hindi ko alam si Pastor Noel Spinosa pala yun, principal ng GMA. Nakita niya bago ako. At yun ang binili ko. Now, ang point ko rito ay, ng mga early versions or early version ay, si Sam Waldron ay nagsasabing merong present still ongoing na discussion, actually that was a debate, kung ang tinutukoy pag nababanggit ang communion ng churches ay, is this an association or is this just a fellowship or fraternal? Pero sa 5th edition ni Sam Waldron, which is the latest ng kanyang modern exposition, sinabi niya, I believe that articles or paragraph 15 ay patungkol sa association of churches. And thank God na meron na tayong, actually bago lang ito Napansin ba ninyo, ito ay 2022 if I'm not mistaken. Ito ay na-imprenta o nailabas. Yeah. Published according to order ng Founder Press. At ito ay 2022. Kaya malaking
Uh, Malaking gift ito sa atin ng mga Reformed Baptist. Malaking pasasalamat sa ministeryo ni James Renihan na nakaipon ng mga minutes of record at mga articles patungkol sa 1689. Okay, so let's go ahead. Kung nakikita natin again dito sa article or paragraph 13, no church members upon any offense taken by them having performed their duty required of them towards the person they are offended at ought to disturb any church order, or absent themselves from the assemblies of Christ, or from the assemblies of the church, or administration of any ordinances upon the account of such offense at any of their fellow members, but to wait upon Christ in the further proceeding of the church. Ngayon, itong paragraph or article 13, kung makikita ninyo ay tumitingin, it looks backward and also forward. Ang isang sinasabi ni James Renihan na kapag pinag-aralan natin ang ating Confession of Faith ng 1689, ay sabi niya, I would advise you na huwag kayong magkumuha ng isang chapter to isolate. Sabi niya natin, itong tinitingnan natin ay patungkol sa discipline. Ang tema nito ay the theme of discipline, and masasabi natin that it is a realistic portrait. Totoong nararanasan ito ng aspeto ng buhay ng isang Christian church o ng isang lokal na iglesia, at tignan din natin ang mga the remedies for its resolution. At sinabi nga natin na tatalakayin natin ang 13, 14, and 15, Lord willing. At makita natin yung mga problema na nangyayari sa local church at sa mga churches, yung nasa labas ng local churches. At nakita natin kanina that paragraph 13 ay patungkol sa difficulties that are internal, problema ng lokal na iglesia. Pero pagdating ng paragraph 15, ito ay nakatingin sa labas na, yung relationship natin sa labas ng iglesia. Kaya tingnan natin itong mga scriptural teaching muna na ito para maliwanagan tayo. At nabanggit dito, no church members. So unahin na natin yung church member. Pag sinabi natin, ano ba ang isang church member? Doon muna tayo magsisimula. Natalakay na natin to na mahabang panahon, yung biblical church membership. So pag binanggit na ikaw ay isang miyembro ng Reformed Baptist, at nung panahong ito ay particular Baptist, 17th century, ano ang nasa isipan? Well, ito ay mga nagpahayag ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Number one. So they are professors of faith na sila ay sumampalataya kay Kristo. Right? Yun yung unang nakita natin. At pagkatapos, ang church member ay meron din pagpapahayag na sila ay susunod. That there is obedience to Christ. Hindi lamang sila sumampalataya kay Kristo, na si Kristo ang nagligtas sa kanila sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sila ay nabautismo sa tubig. Pero ang isa rito ay ang pinapahayag ng isang miyembro para maidagdag sa iglesia ay handa akong sumunod kay Hesukristo. Pero nakita nyo, they may give offense to other members. Bakit? Ba't nagkakaproblema ang lokal na iglesia? Bakit may problema sa mga miyembro? Well, plain and simple, it's because hindi pa tayo perfect. Anong tawag sa atin? We are saved by grace and yet we are still sinners. So meron tayong, at ayun yun, we are sinners saved by grace. So ang isang
church member ng isang Reformed Baptist Church are still imperfect sinners. Kaya dahil dito ay kuminsan ay nakakatisod tayo, nakakapanakit tayo ng ating mga pag-uugali sa kapatid natin sa lokal na iglesia. At kuminsan nagiging personal. So nagkakaroon ng personal animosity ang isa sa isa na miyembro. Ngayon, kapag ito ay nangyari, kapag mayroong ganitong pangyayari sa lokal na iglesia, paano natin, bilang lokal na iglesia, paano natin ito masusolusyonan? Paano natin ito mapipigilan na lumaki ang personal animosity ng isa't isa? Kaya nga, nilagay natin dito na may tungkulin. May tungkulin ang bawat miyembro ng isang lokal na iglesia. At ano ba ang tinutukoy nating tungkulin na sinasabi? Well, alam na natin, doon sa Matthew 18, lapitan mo yung kapatid mo. Diba? Yun yung point na Matthew 18 verse 15, kung siya'y nakagawa sa iyo ng isang bagay na ikaw ay nasaktan, natisod, ang turo mismo ng Panginoong Kristo sa verse 15 ay mag one-on-one kayo. Lapitan mo siya, mag-usap kayo. At gayon din, yan ay tinutukoy ko sa Matthew 18 verses 15 and 16. If your brother shall trespass against you, go and tell him his fault. Sabihin mo sa kanya, kayong dalawa lang. Okay? At kapag siya'y nakinig sa iyo, ano ang sinabi ng Panginoong Kristo, ay, you have gained your brother. Ibig sabihin, hindi na ito napalaki pa. Doon pa lamang ay nagkaroon na kayo ng pagkakasundo. Pero pag hindi siya nakinig sa iyo, anong susunod na nakita natin sa turo ng Panginoon? Then take with thee one or two more. Siguro dito, tawagin mo na yung diakono or tawagin mo na yung pastor. Ikaw at yung nanakit sa iyo. At sinabi ng Panginoong Kristo, in the mouth of 2 or 3 witnesses ay ma-establish yung mga sinasabi ninyo. Ngayon, kung hindi pa rin siya nakikinig doon sa kumuha ka na ng 2 o 3, so ilan na kayo? 4 o 5, ay sabihin na to sa iglesia. Ba yun yung turo ng Panginoong Kristo. At kapag hindi siya nakinig sa iglesia, anong itrato sa kanya? Treat him like a tax collector, unbeliever. Yun ang ibig ng sabihin. Kaya, ano ang ini-expect na makikita natin sa confession of faith? Kung ikaw ay natisod, ikaw ay church member, at ang nagiging katitisuran sa iyo ay fellow church member mo, and then you are expected to have a what? A private conversation between the two. Yun yung tama. At and if it escalates, walang nangyari, yun na yung mga makita natin na mga pangyayari. Tingnan ninyo itong katuruan sa ating confession. Yung nasaktan should exercise patience. At hindi ka nag-a-absent sa Lord's Day. Ito ang turo ng confession. Exercise patience at present ka every Lord's Day. Yung hindi ka nawawala at sabihin mo, Pastor, online na lang ako ha. Una, maaaring sabihin mo kasi may sakit ako, pero parang 3 linggo na yung sakit mo. Sobra na ata yan. Ganun, baka uoperahan ka na, 3 linggo na yan. A week, maybe. Pero kung medyo matagal na. Kaya, ma-appreciate natin ang ating confession dahil nakikita natin na ito ay nagtuturo sa atin kung ano ang dapat na tamang pag-uugali
na hindi sinasadya, no, na tayo ay umabsent. Kung bakit minsan nagiging sadya na yung pag-absent, ay, hindi ko na matiis. Pag nakikita ko yung kapatid na yan, hindi ako maka-worship. Which is, yun lagi ang madalas na marinig natin. Kaya, para hindi ako maka-disturb sa lokal na iglesia, online na lang ako. Pero ang sabi ng confession natin ay hindi ka dapat na nawawala sa iglesia lokal. Hindi ka rin dapat nawawala sa Lord's Supper. Dahil marahil yung pastor ay nagsasabi bago distribute ang elements ng bread and wine, kung ikaw ay nakikipagpiraso ng tinapay sa isang tinapay at may sama ka ng loob, you have to examine yourselves. Dahil hindi ito ang turo ng New Testament Church. Kung ikaw ay nako-convict dun sa kapirasong tinapay, absent na lang ako, lalo na kapag minsan ay dumarating yung Lord's Supper sked, para hindi madagdagan yung aking, kung minsan ay ako'y nababagabag ng aking konsyensya. And so, ang pinakikita rito is yung bagay na tayo ay matutong maghintay. That we should be patient sa pagkilos ng Panginoon. Bakit? Because Jesus Christ is a present and active Lord sa kanyang iglesia lokal. Kung bakit sinasabi nating nagagalak tayo na pumunta sa panambahan kapag araw ng Panginoon, ay hindi to meet our fellow brothers and sisters in Christ, baka minsan nakakamiss na enjoy na tayo sa fellowship, but first and foremost is we want to be with the Lord. We want to be in the presence of the Lord Jesus Christ. Hindi nga lamang siya natin nakikita. Wala tayong rebulto katulad ng Roman Catholic Church. Pero nandun yung importansya. Well, ang sabi na iba, si Kristo naman ay nasa bahay din namin. Nakahiga pa nga ako, nakapajama. But the very special presence of God ay nasa pagtitipon ng mga Kristiyano, magkakapatid sa lokal na iglesia. And because of that knowledge, ito yung umuudyok sa atin na excited tayo gumising at pumunta sa church. Kung minsan, ang tabang-tabang natin. Uunahin pa natin yung mga ibang activities. Hello, hindi to Sabado, hindi to Friday. This is the Lord's Day. Kaya, kung sabihin mo, gamitin mong school, ano pa ba, iba pang mga bagay, I hope you got my point. And then, ang point ng turo sa atin, we have to wait upon Christ. Kung ikaw ang siyang natitisod. At sa tingin mo, tama ka. At ayaw makinig nitong taong nagiging dahilan ng iyong katitisuran. But still, ang turo dito ay we have to wait upon Christ. Bakit? Sino bang ulo ng iglesia? Hindi yung pastor. Kung minsan, dahil dito ay sinasabing, bagal kasi kumilos si pastor eh. Mga kumsan, wala, malamya si pastor. Ayaw head-on. Pug! Diretso yun yung issue. Kung nagawa na natin, 1 on 1, 2 and 3, and then, ano yung next? You have to wait on Christ. You have to wait upon Christ. Ano ang mini-expect natin? That in His time, sa panahon at takdang panahon ng Panginoong Jesucristo, ay ipapahayag niya ang kanyang kalooban in the further proceeding of the church at yung magiging course of action. Well, hindi ito yung magsasalita ang Panginoon sa ating kisame, kundi ang tinuturo dito that the church decisions and actions is properly executed according to the Word of God.
nandiyan na naman ang Biblia sa atin. Kaya nandun yung practical exhortations sa atin na dahil si Kristo ay nasa ating kalagitnaan at kung tayo ay we consider a true church of the Lord Jesus Christ, siya ang magagabay sa atin sa katotohanan. At ito ang kasaysayan ng inilagay ni James Renihan sa kanyang To the Judicious and Impartial Reader na in the early 1650s may nangyari na actually it is a great controversy. Itong si Henry Dunster, siya ay ang kauna-unahang presidente ng Harvard College at ito ay sa Massachusetts Bay Colony. Ngayon, alam na natin tumawid na sila sa Atlantic Ocean, kaya ang tawag sa kanila ay transatlantic believers. At dito sila sa Massachusetts Bay Colony at kanyang nireject ang infant baptism. Kung makita natin sa kasaysayan, galing ito sa England at pinapersecute ang mga nonconformist at ang mga lumabas na nonconformist ay hindi lamang mga Baptist, katunayan wala pang ang Baptist noon, na masasabing talagang maliwanag na humahawak sa Baptistic teaching. Well, meron pero hindi pa ganun kaliwanag. Itong mga taong ito, 1650s, 1640s, ay maaaring masabi nating in a formative, nasa formative stage pa ang ating mga forebears. Pero ano ba ang nangyari? Itong si Henry Dunster, nireject niya ang infant baptism at dahil dito ay nabuo na form ang First Baptist Church sa Boston ng 1665. Ngayon, yung isa sa mga leaders nitong assembly na ito ay si Thomas Gould, o minsan ay maaring sa ibang literature ay na-spell na gold, ginto, or Gould, G-O-O-L-D. Member siya ng Congregational Church siya sa Charlestown na near Boston. Pag nababasa natin ang Congregational Church, ang pinag-uusapan natin dito ay itong mga non-conformist, pero parang tayo, Baptist non-conformist, pero meron silang infant baptism. Sino ba ang kilala natin na Congregational Church? Si John Owen. Isa si John Owen. Ngayon, dahil merong galing sa Congregational Church na lumipat sa Baptist dito sa Boston na ito, at si Thomas Osborne din ang isa, ang kanilang ginawa ay hindi na sila nagpakita dito sa Congregational Church. Nag-absent na sila. At dito na sila dumadalo sa First Baptist Church sa Boston. Kaya, merong tayo makikitang batayan kung bakit ang framers ng 1689 ay inilagay itong paragraph na ito. Para mismong sa mga Baptist ay huwag mangyari ito. O kaya makita natin na itong si Samuel Willard sa kanyang publication at nariyan din ang taon ng 1681, Nesutor ultra crepidam. Kung matatandaan ko, this is a Latin phrase, para bang do not go under nitong taong, kung tama yung pagkaintindi ko, ito ay crepidam, ay siya si crepadio something, or wag kang pumunta sa ilalim nito. I may be wrong, pero ang pinakikita natin dito ay nagkaroon ito ng publication actually ng 1681. Tingnan ninyo, this is even prior na magkaroon ng General Assembly ang 1689.
London Baptist Confession of Faith. Pero ang nakikita natin ay nung nailagay ang ating Confession of Faith, meron na mga nangyayaring issues noon. Pero yan ay dahil sa Congregational Church at saka ngayon ay nagsimula ang Baptist Church sa Massachusetts. Let's go to paragraph 14. Ano yung gusto kong makita natin sa paragraph 13? Issue ng discipline. Okay, maghintay. Yung proseso ng discipline. Hindi ka basta-basta magre-resign. At sabi mong ayoko na. At walang nangyayari ito. In fact, nangyari sa atin ito. Meron ba tayong dapat na masabi? Well, kung tuturo natin yung paragraph 13, kapatid, maghintay tayo kay Kristo. Hindi, wala nangyayari. Si Kristo ang ulo ng iglesia. Yun yung paragraph 13. Ngayon, karugtong ang paragraph 14, at sa paragraph 14 ay ipinakikita itong sabi ko ngang associationalism. Yung tinatawag nating interchurch communion. Yung, alam niyo, may mga ibang Baptist, Reformed Baptist, they are they are for the interchurch communion, pero pag nababanggit na yung word na association, ang kanila out kami dyan. Pero tingnan natin sa 17th century Christians, Reformed Baptist, or particular Baptist, na nakita nila yung necessity ng interchurch communion, or I would say the associations or the association of churches. As each church, paragraph 14, and all the members of it, nilagyan ko ng oblong yung it, are bound to pray continually for the good and prosperity of all the churches of Christ in all places and upon all occasions to further every one within the bounds of their places and callings in the exercise of their gifts and graces. Well, again, nandiyan yung ating mga proof text. At so the churches, when planted by the providence of God, so as they may enjoy opportunity and advantage for it, ought to hold communion among themselves for their peace, increase of love, and mutual edification. Tagalog. Bawat iglesia at lahat ng mga kasapi nito ay may tungkulin na patuloy na manalangin para sa ikabubuti at ikauunlad ng lahat ng mga iglesia ni Kristo sa lahat ng mga dako, na tulungan ang bawat isa sa lahat ng mga pagkakataon sa abot ng kanilang mga kalagayan at mga panawagan sa paggamit ng kanilang mga kaloob at mga biyaya. Gayon din na ang mga iglesia, kapag inilagay sa probidensya ng Diyos upang sila ay magtamasa ng pagkakataon at pakinabang doon, ay dapat magkaroon ng pakikisama sa kanilang mga sarili para sa kapayapaan, paglago ng pag-ibig at pagpapatibay sa isa't isa. Ngayon, tingnan natin yung sinasabi nitong paragraph 14. Each church, lokal na iglesia, kasama ang mga miyembro nito, has obligations na kinakailangan na ito ay kanilang maisagawa. Ano yung unang makita natin? To pray continually for blessing upon all the churches of Christ in all places. Hindi magsisiraan. Hindi magsasabing, walang kwentang church yan. Di ba? Tignan niyo yung puso ng 17th century forebears natin. To pray. Napakaliwanag ng sinasabi, wherever a true church exists. At kung nakikita mong ikaw ay totoong iglesia, Biblical New Testament Church, may tungkulin ang iglesia to pray for other churches
as well. Yun ang unang-una. Kaya, alam nyo, maaring minsan napakalayo nila. Maaring wala tayong regular na meeting dahil sa sobrang distansya o baka minsan nasa labas ng bansa natin. Pero ang unang-unang tungkulin ng isang church is to pray. Yung katulad ng ating ginagawa sa ating prayer meeting. In fact, meron tayong mga pinagpe-pray na hindi tayo kilala. Pero dahil natatanggap natin yung kanilang mga prayer news, and these are the persecuted Christians abroad. Ano yun? Gaya-gaya lang ba tayo? No. Because we are a confessional church, sinusunod natin yung ating confession patungkol dito. May tungkulin ang local church na sila'y ipanalangin. At ang tingin natin, because Christ is the head of His church, ang soberano nating Panginoong Kristo will hear and answer our prayers that are according to His will. At hindi lamang ito ang obligasyon. Tingnan ninyo ang susunod na obligasyon natin for the good and prosperity of all churches. For the good and prosperity of all churches of Christ. Alam niyo kung ganito ang magiging puso at spirito ng bawat lokal na iglesia, lalo na kung pare-pareho mga Reformed Baptist, pag may problema, hindi yung meron tayong kagad na hustisya, kasi ganun sila mali. But the attitude should be to pray for them. Hindi mo chinichismis ang kahinaan at kamalian ng isang lokal na iglesia. Lalo na kung ikaw ay matagal ng Reformed Baptist o established na, malaki na kayo, o ano bang tawag, ang pastors nyo ay what? Anong tawag? Magagaling na mga pastor, kagalang-galang na pastor. At kung minsan may tendency na dahil yung pastor na yung kagalang-galang, pati lahat ng mga miyembro sumama ron, naging kagalang-galang din. At para ba pinapantay nila yung sarili nila sa kanilang pastor at sa kanilang iglesia. But the attitude na sinasabi rito ay to pray, to intercede. And ang puso natin, that as we are bound to pray continually, ang pinagpe-pray natin, hindi sila tamaan ng kidlat at mawasak at malusaw na iglesia. Ang pinagpe-pray natin is for the good and prosperity of that church or even of all the churches of Christ. Paulit-ulit. Kaya nga yung word na it kanina, para bang ganito ang sinabi ni James Renihan, at babasahin ko sa inyo, nung sinabi rito that as each church and all the members of it are bound to pray continually for the good and prosperity of all the churches of Christ, ganito ang sinabi ni James Renihan. As each church and all the members of it are bound to pray continually for the good and prosperity of all the churches of Christ in all places and upon all occasions to further the good and prosperity of all the churches of Christ, everyone within the bounds of their places and callings in the exercise of their gifts and graces, so the churches, when planted by the providence of God, so as they may enjoy opportunity and advantage for the good and prosperity of all the churches of Christ, ought to hold communion. Alam mo, si James Renihan, kapag ka doon sa paragraph 14, ay name-mention yung word na it. Yung as each church and all the members of it are bound, yung all the members of it are bound to pray continually. Whenever that, yung word na yun na it, ay lagi niyang sinasabi, that it is for the good and prosperity of the churches of Christ. Now, mamaya, dadako tayo sa merong isang miyembro na feeling niya na aragabyado siya, pupunta siya sa church, ang first concern ng pupuntahan niyang church, to pray for the good
and prosperity of that church. Nakita niyo yung universal duty of prayer? At yung maliwanag na focus ng ating prayer sa lahat ng mga lokal na iglesia is that for the good and prosperity of all the churches of Christ. At sinabi rito sa ating confession na ang gusto nating mangyari is magkaroon ng kapayapaan, the increase of love, and mutual edification ng mga local na iglesia. And that is for the good and prosperity. At ang goal natin, ang ating relationship sa lokal na iglesia is the growth of peace, love, and edification. Siyempre, una sa lokal natin na iglesia. Pangalawa, and with all other true churches. Hindi tayo isolationist, kundi tinitignan natin yung kahalagahan ng communion, na meron tayong ibang mga lokal na iglesia na dapat ay may tungkulin, meron tayong duty patungkol dito. Okay. Dako tayo sa 15. Lampasan ko na. In cases of difficulties or differences, either in point of doctrine or administration, wherein either the churches in general are concerned, or any one church in their peace, union, and edification, or any member or members of any church are injured in or by any proceedings in censures not agreeable to truth and order, it is according to the mind of Christ, the many churches holding communion. Mamaya makikita niyo yung emphasis ng holding communion together. At sabihin ko na, yan, sa 17th century particular Baptist, yung holding communion is a formal association. Holding communion together, do by their messengers, tingnan ninyo, even the word messenger sa Rebap Luzon Association of Churches, ang tawag sa representative ng member ng local church ay messengers. Do by their messengers meet to consider and give their advice or about the matter in difference to be reported to all the churches concerned. Howbeit, these messengers assembled are not entrusted with any church power, properly so called, or with any jurisdiction over the churches themselves to exercise any censures, either over any churches or persons, or to impose their determination of the churches or officers. Sa mga sitwasyon sa Tagalog ng problema o di pagkakasundo sa katuruan man o pangangasiwa, kung saan sangkot ang kapayapaan, pagkakaisa, at pagpapatibay ng lahat ng mga iglesia. Okay, maliwanag na ito. Ito ay sa labas na ng iyong iglesia o sa isang iglesia o isang iglesia lamang ang iyong nagkakaroon ng problema o di pagkakasundo o sino mang kasapi o mga kasapi ng alinmang iglesia ay nasaktan sa anumang proseso ng pagdidisiplina na hindi naaayon sa katotohanan at kaayusan. Ito ay ayon sa isip ni Kristo na ang maraming mga iglesyang may pakikisama sa isa't isa. Yun yung formal association na mamaya ay maaaring madaanan natin sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan, messengers or representatives ay magpulong upang magkakasamang pagsanggunian at makapagbigay ng kanilang payo tungkol sa bagay na iyon na hindi pinagkakasunduan
upang iulat sa lahat ng mga iglesyang sangkot. Gayunpaman, ang mga kinatawang ito na magtitipon ay hindi pinagkatiwalaan ng anumang pang-iglesyang kapangyarihan o ng anumang kapamahalaan sa mga iglesia mismo upang gumawa ng pagdidisiplina sa alinmang mga iglesia o sinumang mga tao, at hindi rin nila maaaring ipilit ang kanilang pasya sa mga iglesia o sa mga may katungkulan. Okay, tingnan natin yung English word na ginamit dito, of difficulties and differences. Sa Tagalog, problema. Tama ba? Babalikan ko yung Tagalog. Sa mga sitwasyon ng problema o di pagkakasundo sa katuruan man o pangangasiwa. Okay, forwardly tayo. Now here, tignan natin itong of difficulties and differences. Ano ang tinutukoy sa atin dito? Nagkakaroon ng problema yung ibang nagkakaroon ng problema ang mga lokal na iglesia. So the churches in general or one church ay nagkakaroon ng problema sa kanilang kapayapaan, sa kanilang pagkakaisa ng mga lokal na iglesia at doon sa pagpapalakasan, sa edification ng mga lokal na iglesia. So apektado ang relationship ng mga lokal na iglesia. At paulit-ulit na makikita natin dito yung salitang peace, increase of love, and mutual edification. At dito ay nakita natin yung tinatawag nating teaching, at pagkatapos ay kung paano natin ito maisagawa. So nandun yung katuruan at practice. Paano ito ay harapin ng iglesia lokal sa kapwa iglesia lokal. And so we are contemplating on the difficulties or differences that may come to individuals or even one church member. Yung sinabi ni Apostol Juan do sa 3 John, natanaman nyo, merong isang miyembro doon, special mention, na nagbobosing-bosing, di ba? Sino bang magsabi? Sino yun? Sa 3 John. Hindi Diego ang pangalan, pero nagsisimula sa letter D. Sabi ni Deacon Juni, hindi Diego. Diotrephes. Ano ang tawag doon? Gustong para maging pastor. Itinataas niya yung kanyang sarili. Yung sarili niya magaling. Siya yung tama. Parang gano'n. Ito yung sinabi ni Apostle John sa 3 John. Pero pag nakita natin, ang issue dito ay nagkakaroon talaga ng problema ang lokal na iglesia. At kung minsan itong problema ng lokal na iglesia sa isang miyembro lumalabas sa kanilang lokal na iglesia at nahahawa at naapektuhan ang ibang lokal na iglesia. Sabi ko sa inyo, bagay sa atin to eh. And so, yung possibility ng spiritual injuries inflicted on church members by proceedings and censures, at ang issue rito is not agreeable to truth and order within their own congregation. So nakita nila that there is a possibility na among the early particular Baptist, meron silang mishandled na proseso sa kanilang pag-handle ng isang kapatid. Okay, so there's this possibility. This is sad, but it is an honest reality. Nangyayari talaga ito sa lokal na iglesia. At hindi ito encouraging para sa atin. Pero dahil meron tayong confession, tinuturuan tayo on how to
approach, handle such situations? Una, it should not be allowed to continue. Hindi yung walang imik tayo. Dapat ay nandun kaagad yung hindi natin dapat ito hayaan lamang at walang imik. Nakita natin kanina, nandun yung emphasis ng iglesia lokal, gaano mang kaliit yan, ang ulo niyan ay ang Panginoong Jesucristo, who is the sovereign Lord. So hindi nakukuha yan sa palaklian at payamanan. If it is a true church, a local church, therefore, the head of that church is none other than our sovereign Lord na ang Panginoong Jesucristo. At ang practice, dito papasok ang association or the associationalism, and it is and it was a necessity then, kung kaya't masabi rin natin na ito ay napakahalaga rin sa atin. And may mga practical na makikita natin na mayroong associationalism is because doon sa General Assembly na nabanggit ko kanina, yung kanilang parang a summary of what had transpired doon sa kanilang meeting ay nakasulat. At dito sa mga nakasulat ay maaring makita natin when it comes to the difficulties and differences ay yung pagsuporta sa mga mahihirap na mga iglesia na hindi nila kayang suporta ng kanilang pastor. Nakita nyo nandoon ang puso ng ibang mga churches na tulungan ang kanilang kasama sa formal association. At kung merong member ang isang local church na na-abuse ang kanyang pagiging Kristiyano at nabigyan ng maling pamamaraan ng disiplina, dahil doon sa formal associations ay maari silang tumulong. Or it may be a doctrinal issue, o kaya ay merong kailangang maturuan ang isang lokal na iglesia sa kanilang maling pagkaunawa ng justification by faith. For instance, di ba? Kung minsan nakala natin ay napakasimple ng katuruan natin ng justification by faith, pero even sa mga Reformed Baptist, pag pinakinggan mo ang turo, parang nagiging works yung inyong justification by faith. And so, ganito ang nangyayari sa association noon. And we have to be reminded that churches are not para bang yung isang island. Diba sabi nyo nga, no man is an island. Kung minsan, ang churches ay isang island. Actually, ang totoo, pag nakita natin, ang iglesia is more on like, parang tayo, Pilipinas, like an archipelago na napakarami nating mga isla. Nung nag-aaral pa ako ay parang 7,100 o 200. Pag low tide daw yun. Pag high tide, lumulubog yung island. But still, kahit masabi nating 7,100, ang tawag sa kanila ay Pilipinas. So, dapat ganito ang puso ng communion. Pagsasama-sama or association ng iglesia. Okay, let's go ahead. Ang point nito is ang layunin ng association or ng tinatawag nating formal communion is to aid and assist each other. Tulong at ano ang maipaglilingkod. Hindi yung kapag nagkaroon ng problema, narinig natin ay parang suot mo na yung battle gear. Pagkatapos, attack! At gibain, tanggalin lahat ng mali dahil tayo nakakaalam ng tama. Noong 17th century, sa kanila is tulungan, to aid and assist yung mga maliliit na mga iglesia. Many churches holding communion together. Well, the historical record will show us na yung 17 particular Baptists ay
yung term nila ng holding communion together, ang sa kanila yan ay association. Yung word lamang na holding communion together ay ipinakikita that there was already an established relationship between churches. Kaya ang sinasabi ng ating confession that those assemblies that ought to hold communion together are to be in a state of holding communion together, and this is a formal, not occasional, but a formal communion or a formal association of churches. Another term na makita natin is the word messengers when they meet together. At dito, hihiwalay ang particular Baptist sa Savoy platform o sa mga congregational churches. Dahil ang mga Baptist ay may binago at hindi sinunod ang Savoy platform of polity, dahil ang Savoy ay meron silang synod at meron silang councils. At ito ang inumit ng 17th century particular Baptist, walang synod ang particular Baptist o walang konseho, walang council. Congregational churches are also called independent. No? Tawag din sa kanila is independent. Kaya nga lamang ay meron silang synod and councils. At ito ang tinanggal ng Baptist. Pero ano ang understanding ng Baptist sa salitang holding communion? Ang understanding dito is they confess their commitment sa kanilang ongoing at established na meetings and relationship ng mga local churches. And I will quote at sinasabi rito that the Baptist polity expressed in formal organization is the basis for the resolution of differences and the giving of advice. And the present particle holding communion implies a present and established state of communion, a position which provides the forum where these issues may find resolution. They did not need to hold occasional synod or councils because they already had in place the means by which to settle matters. Association meetings. The churches in association met on a regular schedule, working to their custom, and handled these matters in their association meeting. A glance at the printed records of these associations will demonstrate just how well suited the associations were for implementing the polity confessed in this paragraph. At ito ay record, itong binasa ko ay record ng association records ng Particular Baptist of England sa Wales and Ireland ng taong 1660. At ang point natin is even before the 1689 ay meron ng formal association. Ang point ay meron na silang regular calendar kung kailan sila magtatagpo. Alam niyo ba, nasa Reformed Baptist Association of Churches, which ang Redeemed by Grace is a member of this association, ay merong quarterly meeting. Yan ay napagkakasunduan namin sa annual meeting namin ng October ng calendar for the whole year ng susunod na taon. So yan ay meron ng schedule ng meeting at expected ang mga representatives or messengers. Well, tuloy natin.
yung framers ng confession ay nakita nila that there would be a possibility na ang mga lokal na iglesia ay magkaroon ng problema. Okay? Number one, the possibility that many churches or one church may face difficulties and differences. Pangalawa, in some cases, church members may be injured through the miscarriage of the discipline or anong tawag? Mishandled, di ba? Ng church discipline. Kaya nariyaan itong article na ito or paragraph na ito dahil nakakalungkot man, pero nangyayari talaga ito sa lokal na iglesia. And ang tinuturo dito that it should be in the mind or it must be according to the mind of Christ. Tingnan niyo yung confession natin. It is according to the mind of Christ that many churches holding communion together do by their messengers meet to consider and give their advice in or about the matter in difference to be reported to all the churches concerned. Yun yung ating paragraph 15. Unang-una, sa paragraph 15 ay ipinapakita that the churches are already in an established state of holding communion. Meaning, they already have a regular schedule ng kanilang pagtitipon. Pangalawa, churches, member churches ng association were to send messengers to consult on the matter. Importante yung word na messenger. And basahin natin yung sinabi ni Stephen Copson. Sabi niya, among the Calvinistic Baptists, the title of messenger did not imply a man authorized over a wide area to preach and to plant churches, but simply one who had been given responsibility by his church. Nakita nyo, if you're a representative or if you're a messenger, ang nagsugo sa iyo na para dumalo sa association meeting ay ang iyong iglesia. Okay? But simply one who had been given responsibility by his church or representing them by his presence at the annual meeting and if necessary of supplementing the information about his church given in the church letter. Usually they were pastor or elder of the congregation. Now, ito yung mindset noong 17th century na kapag ikaw ay tinawag na messenger, sinugo ka ng lokal na iglesia mo. Ikaw yung representative, halimbawa, ng Redeemed by Grace Baptist Church. At yan ay maliwanag. And therefore, pag nakita natin, yung word na messenger was an associationalism term. At ito ay regularly used of those who were appointed by their churches to represent them at the association meetings. Hindi na lang basta ikaw ay susulpot at sasabihin mo, akong representative, akong messenger ng church na ito. Do you have the backing o meron ka bang pagpapatunay na ang lokal na iglesia mo ang nagsugo sa iyo kahit ikaw ay pastor? At tignan natin yung susunod na tatalakay natin ito. Ay makita niyo na mayroong narrative na practice ng mga early Baptist ng kanilang General Assembly. At yan ang date, June 1691. They regularly meet, so mayroong schedule. At dito sa ibabaw na to, for the preserving of peace and concord amongst the churches of our association, in a due tenderness to all the members in communion with us. Ay, pag nakita natin ito, hindi ito yung biglang merong isang pastor o isang iglesia, mangangas na biglang papasok sa isang iglesia lokal at magsasabing, aayusin namin ang inyong church dahil kayo ay disorderly church. Hindi ganun ang practice.
ang gumagawa nun ay mga churches na member ng association. Why? They have the mind of Christ. Paano ka magkakaroon ng mind of Christ? You regularly meet together. Meron na kayong scheduled. At ito ay nagpapatuloy na kayo ay nagtitipon. At biglang may papasok na pastor at sasabihin, mali yan Sino ka? Ba yun yung point? Hindi ka namin kilala. Hindi namin alam kung saan may hinuhugot yung iyong doctrine. Kaya merong association ang mga particular Baptist noon. At dito ay halimbawa ito. Nang tingnan niyo yung proceedings ng mga elders and messengers ng baptized congregation, meaning ito ay particular Baptist. For the preserving of peace and concord amongst the churches of our association in a due tenderness to all the members in communion with us. The following questions were proposed and answers concluded thereupon, so follow it. Okay. Query number 1. Patungkol sa excommunication. So ito mga pinag-uusapan kapag mayroong meeting ang mga association churches noon. Whether a person excommunicated or withdrawn from by the church he is in fellowship with and judgeth himself wrong therein may not have relief in that case. Pwede bang humingi ng tulong ang isang na-excom? Ang sagot ay yes. It is carried in the affirmative. At ang feeling niya ay mishandled siya sa excommunication. So, miski na noon ay ito nang mga pinag-uusapan. So, query number 2, what then is the regular way such a person ought to take for relief? Ang point nito ay umabot ito sa Association of Churches na mayroong mga umaapila na ang kanilang pakiwari ay may injustice na nangyari sa kanila. And because yung church na kinabibilangan nila ay member ng Association of Churches, kaya maapila sila sa labas. Pero ang apila nila sa labas ay hindi kung kaninong church nila gusto. Ikaw mamimili kung saan mo gustong church. Kuminsan, ang pipili mo yung papanig sa iyo. No, punta ka sa association churches kasi yan yung one mind. At may possibility mali nga yung local church na nagbigay sa iyo ng discipline, lalo na kung ito yung excommunication. Number 1, ito ang napagkasunduan doon sa General Assembly. Doon sa issue ng excommunication, such a person ought, tingnan niyo ito, after all due endeavors in humility and love, to satisfy the church so dealing with him. Natandaan niyo yung kung tingin mo ikaw ay naaragabyado, anong sabi? Wait. Maghintay ka. Wait upon the Lord. Hindi ka bumubulabog at gumagawa ng disturbance sa church. Wait upon the Lord. At hindi ka nag-absent sa pagtitipon. At dito ang sinasabi, kung ang feeling mo ay may injustice sa taong yan, ito ang pinangahawakan ng association noon. Such a person ought, after all due endeavors in humility and love, to satisfy the church, so dealing with him, of the wrong done him therein, and if not relieved thereby, to address himself to some other church for communion. Hindi yung para magsiraan, still nandun pa rin yung word na for love, peace, and edification. Nakita ba ninyo na hindi ito porket nakita mo, may injustice sa akin, agad-agad ay takbo na ako sa ibang church na kasama sa association, ang ginamit. After all due endeavors in humility and love to satisfy the church, so dealing with him. Ang iyong apila, ang iyong action ay sa church. Dito rin natin makikita kung ano ang isang particular Baptist. Yung strong point natin na congregationalism in a sense na ang nangyayari ay hindi desisyon ng isang tao lamang ng pastor,
kundi ito ay church decision. Kaya dun mo ibibigay ang iyong sinasabing injustice. Number 2, that church to whom the person so dealt with shall propound himself, ought by their messengers to inquire into the grounds and reasons of the church's dealing with the said person, with the manner or way of their proceeding against him to such a sentence. Ang gusto kong makita natin dito, kapag mayroong problema sa church, ang nag-uusap ay church to church. Hindi yung pastor to pastor. Alam ng lokal na iglesia. Hindi yung pag nagtanong ka, ano na status niya sa inyo? Sabi ng miyembro, ewan. Ewan namin. Si pastor na nakakaalam. Hindi yun ang practice ng 1689. That they may, as fully as possible, inform themselves of the ground of the churches so dealing with him. Magpapaliwanag ang iglesia of the crime or crimes alleged against him, with the circumstances, therefore, for their own information, how to carry it both to the church and the person so dealt with by them. That the church so dealing with a member ought to give a full and true account accordingly, in all brotherly love and meekness, from the mutual obligation that one church stands in to another, to keep their communion pure, being all members of that body whereof Christ is head. Tingnan ninyo. May na-excom. Lumipat sa ibang church. Sa Communion of Churches, sa association, ay ang ating pa ring goal, sabi nga natin, is to aid and assist, right? To maintain ang peace, harmony, pag-ibig, and edification. So, ito ay isang bagay na magiging maingat na tatalakayin dahil pare-pareho tayong mga lokal na iglesia. At dito ay may tungkulin ng ibang churches na tanongin yung lokal na iglesia. Paano ba nangyari? Ngayon, makikita nyo kung saan may failure ang ibang mga Reformed Baptist na walang ganitong practice. Na walang inquiry ang lokal na iglesia sa lokal na iglesia, kundi ang nangyayari lagi ay one-on-one between pastor and pastor. Ang iniingatan kasi rito is the communion of churches. Holding communion of churches. Sorry, ako yung mahaba and I have to wrap this up. And if upon due inquiry and information had of the case, the church to whom the aggrieved person shall propound for fellowship shall see cause to judge that he has received wrong therein, napatunayan mali yung procedure, that they ought in all brotherly love to endeavor to restore the person dealt with to his former communion, if he shall desire it, or else to receive him into communion with themselves. Kung napatunayan sa association na meron nga kayong mali dito sa pag-handle, then the churches ought to have the humility na aminin at tanggapin uli. At kuminsan ay ang nangyayari ayaw nang bumalik doon kasi nasakta na siya. Kung gayon ay ang mga tanong ay welcome siya sa kabila, well, it's still the same church. Note, may limitasyon ito. Dahil doon sa paragraph 15, bagamat nabasa natin yung procedure doon sa General Assembly, pero nakita natin that associations may advise, not impose. Si Thomas Goodwin sa kanyang theological discussion sa Westminster Assembly, sinabi niya, we deny them, referring to the Presbyterian Church na mayroong synod, to have power to rescind a sentence but only doctrinally to judge a sentence of excommunication. Hindi pwede makialam ang synod. Maliban na lamang kung doktrinang maliwanag ang pinag-uusapan. Sabi niya, number 2,
a second power which we deny to synods, which is contended for our brethren, which also the word rescind imports, is like coercive power in this synod. Problema ng konseho ng synod ay parang merong coercion na nangyayari given them by Christ, whereby to compel this church to acknowledge their scripture unjust and to receive that brother again. Ang point nito ay, ang sinasabi nila ay hindi dapat nangingialam ang synod or konseho. Because, a third thing wherein we differ is concerning matters of appeals. We taking them as importing in the sense of our brethren, para bang merong juridical superior power in the superior synods to be appealed upon? Ganito ba? Meron tayong central na tatakbuhan kapag umaapila tayo, concerning which we say that such appeals are not so absolute necessary to government of churches, nor doth the law of nature necessarily require, especially not such appeals as should acknowledge a superior power in the synod appealed unto all. Ang point ng Baptist ay yung church government ay ayon sa lokal at independent na lokal na iglesia. Hindi pwedeng mangialam ang ibang synod o coercive power na meron ito. Yun lamang ang point. Either by making the appeal before the sentence is given in particular churches, and so the matter is taken out of their hands by virtue of a superior in synods, or by making the appeal after sentence given. We deny them to be such fixed and solemn courts of judicature. Ayan ang sinabi ni Thomas Goodwin sa harapan ng Westminster Assembly. And doon sa Westminster Assembly, nandun din mga Presbyterian. Ang point na gusto natin makita ay ito in closing, ang 14 and 15 paragraphs. Pag nakita natin is first, nandun yung kaisahan ng kaisipan ni Kristo. It's according to the mind of Christ. Kapag nagre-resolba ng difficulties and differences in churches, number one, we have the mind of Christ. At dito nga papasok yung kahalagahan ng associationalism, is because regular na itong nagtitipon, at dito nakikita ang mind of Christ when they hold communion together. At anong nangyayari? They search scriptures, pray for wisdom, and seek to give godly advice in matters considered. Ang pinangahawakan ng mga bawat lokal na iglesia na member ng associations is that Christ alone has power and authority over churches. At dito magtatapos ang aking chapter 26. Para sa inyong kaalaman, ito ang aking mga references. Ito yung aking hawak ngayon para ipakita na may pinagbatayan ng aking lecture. Ito yung The New Exposition ng London Baptist Confession of Faith. Pinakita ko na rin sa inyo to na bawat chapter ay mayroong mga contributors. Hindi katulad nga nung kay Sam Waldron. Papuri kay Sam Waldron. Sa biyaya ng Diyos sa kanya, siya ang gumawa ng buong 1689. Pero ito ay iba't ibang mga pastors. Salamat kay IE. At nabigyan niya ako ng kopya ng Faith and Life for Baptist. At yun yung kanina na pag may problema sa excommunication, dito galing yon sa Faith and Life for Baptists. The documents of the London Particular Baptist General Assembly. At ito ang pinag-uusapan nila sa General Assembly. At yung kay James Renihan pa rin to, denominations or associations. Ito yung mga essay ng mga Reformed Baptist Association. At ang nag-edit nito ay si James Renihan. At of course, kung wala pa kayo nito, bumili kayo nito. Wala akong commission kay Pastor kay Pastor Romy. Pero malaking tulong ito kasi ito ay 5th edition ni Sam Waldron. Question. May paglilinaw ba kayo sa ating paksa? Yep. Sige po. Sige po. Question. Time na ba? Hindi, isa lang daw. Sige. Pagbigyan na natin. Tapos na rin naman ito eh.
Konting tiis na lang mga very senior ha. Konti lang. So, as a Christian, kailan ka dapat mainis at kailan ka dapat ma-offend? Kailan ka dapat? As a Christian, kailan ka dapat mainis at kailan ka dapat ma-offend? Meron nagtanong sa akin yan eh. Ang tanong ko eh, kumbaga sa fuse, ano ba yung fuse mo? Made in China or made in Japan or made in US? Mapapansin ninyo na habang lumalago tayo sa ating kaalaman at practice as a Christian, mas humahaba yung ating pagtitiis. Kaya nga, yung suffering should be long suffering. So, ang basis nito ay kapag ka ikaw ay madaling mapundi. Sabi natin, fake siguro yung bumbilya mo, pundi ng pundi. Still, it must be in the context ng local church. At kung ikaw ay pundido lagi, pundi ng pundi, may mga kasama ka sa church na tutulong. Yun nga yung point na pinag-uusapan natin na dapat kumikilos ang bawat miyembro sa ikalalago ng bawat isa. Kaya, variable yun eh. Hindi natin masukat. Pero dito yung role ng local church. At hanggang sa darating ang panahon, hindi ka naman magiging manhid. Kung minsan, akala na ibang tao, manhid na to.